Yo guys, magandang oras po sa inyong lahat. May update po tayo ngayon mga sangkay tungkol po dito kay Undersecretary Cabral. Nako, dami pong impormasyon na lumalabas. So pati po yung driver ngayon mga sangkay ni Yusek Cabral ay isa na rin pong tinitingnang suspect. Pero ako mga sangkay, kung tatanungin ako, medyo medyo may ano talaga dito. Meron po talagang foul play dito eh. Kasi may hawak daw pong malaking ebidensya si Yusek. So, ano ang mayroon mga sangkay? Ba't biglaan naman? At ngayon, titingnan po natin kasi ang driver po ay kasama na po sa tinitingnan ng otoridad. Alright? Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, road to 2 million subscribers na po tayo. Kung gusto mong mapabilang sa patuloy na dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, ito na nga mga sangkay. Tingnan po natin itong pangyayari, no? Grabe to. Ayan, doon po nadali si Cabral sa may Cannon Road, mga sangkay. At hindi po ito something na parang nangyari lang na hindi po sinasadya. Mayroon po itong foul play, tingin ko mga sangkay. Kasi itong taong to, may hawak na malaking ebidensya. Laban po dito sa mga kurap na ito mga sangkay. At ito, titingnan po natin. Yan po, doon po siya nadali. Ito po yung isa po sa mga delikadong kalsada ito mga sangkay. Doon po sa Cannon Road, papunta pong Baguio. Ayan. Marami po diyang bangin. At ayon nga po sa pahayag ng kanyang driver, nahulog nga daw po mga sangkay. Ngayon, ayon sa report, itinuturing na ng PNP bilang person of interest ang driver ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral na huli niyang nakasama bago umano ito mahulog. Ayon sa pulisya, taliwas ito sa normal na asal ng tao na basta na lamang iiwan ang kanyang sakay sa liblib na lugar, lalo't alam niya na ang bag at cellphone ng biktima ay naiwan sa loob ng sasakyan. Actually, no, totoo din mga sangkay, no. Kasi nung nabalitaan ko nga ito mga sangkay, kasi ito po yung statement niya. Sinaway ko siya, sabi dito. Pero bumalik pa rin. Driver ibinunyag ang mga huling kilos ni Yusek Cabral. Ayon dito kay Hernandez, mga sangkay, ilang beses niyang sinaway si Cabral na huwag umupo sa konkretong guard rail dahil delikado at maaaring mahulog. Ngunit hindi umano ito sumunod. Kalaunan napilitan silang umalis sa lugar matapos pagsabihan ng pulis na bawal magtambay doon. Dumiretso po kami para kumain malapit sa Ion Hotel or isang hotel mga sangkay. Tapos nag-check-in sila bandang alas 2:30 ayon sa driver. Matapos mag-check-in sa hotel, sinabi umano ni Cabral na nais itong bumalik sa Cannon Road. Babalik daw sa Cannon Road. Sinabi niya na bababa raw kami pabalik doon. Mga alas 3 po siya bumaba. Pagbaba niya, sinilip ko pa po. Nakaupo pa rin siya roon. Sabi niya, balikan ko na lang daw siya. Balikan. So, pinaiwan daw. Ayon sa kwento ng driver niya. Pinaiwan daw po mga sangkay. Ibinahagi rin ng driver kung saan niya itinabi ang sasakyan na hindi umano kalayuan sa lugar kung saan iniwan si Cabral. Pagbalik ko po, mga 1 oras na ang lumipas, hinanap ko na siya. Tumigil po ako roon at sumilip sa bangin pero natatakot po ako na baka ako naman ang mahulog. Sinuyod pa raw niya ang lugar at nagtanong sa mga taong naroon bago humingi ng tulong sa mga pulis. At doon na natagpuan si Cabral. Bumalik po ako ulit
sa lugar at sinilip ko ulit pero wala na po siya. Wala po akong nakita, bumalik pa ako sa hotel para tingnan kung nakapunta siya roon, pero wala rin. Lampas alas 5 na po, bumalik po ulit ako sa dito at sinuyod ko dahil wala po akong flashlight. Pumunta na po ako sa pulis para humingi ng tulong. Pagbalik po namin, kasamang pulis, may flashlight na, doon na po nakita mga sangkay. So, ito po yung salaysay ng driver niya. Pero, may mga conspiracy theory mga sangkay ngayon. Kasi, itong si Cabral, mayroon daw pong hawak na computer. Yung computer na yon naglalaman po mga sangkay ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. So, mga sangkay, isa nga po sa mga, I'm sure napanood nyo na sa ibang mga vlogger, yung ibang mga pangalan mga sangkay na lumalabas dito. Ngayon, eto, mayroon pong, kumbaga, tila conspiracy theory dito. Kasi sabi pa nga po ni Representative Edgar, mysterious na, mahiwaga na. Parang may malaking puzzle. Parang nanonood na tayo ng Korean political TV series. Di ba, mga sangkay? Ngayon, eto. Basahin natin to. Magandang ano to. Something smells really fishy. Don't you think? Sakyan natin itong conspiracy theory na ito. Some conspiracy theorists believe, naniniwala daw na ang pagpanaw ni Undersecretary Maria Catalina Cabral ay may kinalaman na patahimikin daw siya. Ay, ako mga sangkay, yun din po yung naiisip ko dyan. So, sino nga ba ang mas takot sa katotohanan? Sino ang may pinakamalaking mawawala kung magsasalita ang mga nakakaalam ng sikreto ng nakaraang administrasyon? Hindi ang mga taong sumusunod sa proseso ngayon, kundi ang mga taong may itinatagong bilyon-bilyon sa kanilang mga baluarte. Kasi para po sa inyong kaalaman, itong si Yusek Cabral, matagal na po ito, mga sangkay. Kahit sa panahon po ni PRRD, witness po siya dyan, mga sangkay. Kamakailan, kinumpirma ng isang opisyal na ang distrito ni Davao, ito na ha, mga sangkay, kinumpirma na ang distrito ng Davao, 1st District Representative Pulong Duterte ay nakatanggap ng tumatagintig na 51 billion na infrastructures fund noong huling bahagi ng termino ng kanyang ama. Isipin nyo yon, 51 billion sa isang distrito lang. Saan napunta ang ganitong kalaking pera habang ang ibang probinsya ay namumulitika para sa kahit isang maliit na tulay? Saan pa tayo nakakita ng mga kahinahinalang galaw? Doon mismo sa site ng Baguio Rock Netting Project, dito nalilink ang BFF ni Pulong na si Eric Yap at ang pamilya Duterte mismo. Ngayong frozen na ang asset ni Yap, lalong umiinit ang usapan. So, itong si Yap, mga sangkay, matagal na po ito eh. Kahit nung panahon po ni PRRD, sabit po itong mga sangkay. Pero, alam nyo, ewan ko nga eh. Mayroon pong nagreklamo sa ombudsman, kung hindi ako nagkakamali, 2022. Pero ang ombudsman po, hindi po gumalaw. Ewan ko kung bakit, mga sangkay. So, bakit hindi ito pinaimbestigahan? Well, bakit ngayon lang kay PBBM nayayari itong mga sangkay, di ba? Sila ba ang mas nakakaramdam ng pressure kapag ang assets mo ay kontrolado na ng gobyerno? Doon lumalabas ang desperasyon. At take note, alam naman natin na si Mayor Benjamin Magalong ay mukhang pinoprotektahan si Pulong. Ito, nadawit po si Magalong. Di ba ang gugulo lang? Di ba nang gugulo lang siya sa ICC? Ito ay komento mga sangkay, opinion. Wow, parang conspiracy theory. See the connections? Si Yusek Cabral ang nag-approve sa 51 billion ni Pulong Duterte. BFF ni Pulong Duterte si Eric Yap, na congressman ng Benguet. Si Yusek Cabral ay nag-self-delete sa Benguet na ngayon ay iniimbestigahan ng Baguio Police.
which is hawak ni Magalong. Ang ginagawa ng PBBM administration ay paglilinis sa sistema na matagal nang pinamugwaran ng mga untouchable correct ito mga sangkay. So, yan po yung kumbaga, conspiracy ngayon tungkol po dito kay Cabral. Umiikot po sa ito, pangalan po ni Pulong Duterte, si Yap, tapos while ito naman si Mayor Magalong, parang ang ano lang niya dito mga sangkay, wala wala daw pong ginagawa at parang pinuprotektahan daw ang mga Duterte. Well, ito pa i-komento mga sangkay. Pero, isa ang malinaw dito na tingin ko mayroong foul play na naganap mga sangkay. Hindi po ito basta nangyari lang mga sangkay. Kasi, ito kagaya po nito. Ang sabi ng driver, sinaway niya pero bumalik pa rin. Pumunta po siya sa isang matarik, delikadong lugar mga sangkay. Mataas, bangin nga po Pero kung babalikan po natin itong video, ito si Cabral, ano po yung kanyang fear? Biggest phobia. Heights. Takot siya mga sangkay sa mga matataas na lugar. Pero bakit parang iba yung kwento dito ng driver? 'Di ba? Parang may something po talaga, no? Well, malalaman pa rin natin to mga sangkay. Tandaan po natin, medyo mahaba-haba pa po itong administrasyon ni Bongbong Marcos. At tingin ko seryoso po talaga si BBM dito sa paglaban-laban po sa mga korap. So magkakaalaman din po ito mga sangkay. Grabe itong nangyayari. Kayo ba? Naniniwala ba kayo mga sangkay na ang driver ay may kinalaman? At naniniwala ba kayo mga sangkay sa involvement ng mga taong nasabi mga sangkay tungkol po dito? Ang bihira, no? Medyo talaga Kaya tama po dito si Representative Edgar Erice. Mysterious talaga at mahiwaga para tayong nanunood ng malaking puzzle sa isang Korean TV series. Diba? Ang bihira. Kayo, mga sangkay, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.